sis. Eto na yon. May podcast na tayo, sis. Eto na nga. Eto na. This is it. So, explain mo daw bakit eto na nga, sis. Explain agad. Ayaw mo. Walang pumapasok sa isip mo. Ay, di ikaw muna. Ano, Eto na nga. So, eto na nga kasi pag may chismisan tayo, isa yun sa mga intro natin, sa mga diba? text. Eto na nga, kumapit ka. Kumapit ka. Nakakapit ka na ba? So, pag nakita mo na yung text na yan, maghihintay ka na. Maghihintay ka na dun sa next message. Ano na eh. Eto na nga. Pero madalas, ang chismis natin about family, ang pinaka number one topic natin madalas, yung trauma mo sa buhay. Agad-agad, ang aga. Wala pang 10 seconds, oh. Trauma na. Magpakilala muna tayo, syempre. Sige. Hi guys, we are the Shook Sisters! Kami po yung napapanood nyo dati sa ang TV, yung mga commercial po ng mga bulate, siya po yun. At saka i-welcome natin sila sa bahay natin. Oo, syempre, shoutout to Kings and Ellen, Max naman for our beautiful setup. Shoutout! Shoutout! Actually, yung setup natin na to, kahawig ng bahay natin sa Manila. Ito po talaga ganito yung itsura ng bahay namin dati, kung saan kami lumaki. This is, the touch of Gina, Madam Gina Shook. Actually, yung podcast namin ay dinededicate po namin sa nanay. And then, nagawa namin yung podcast na to para i-roast po ang nanay namin. Roasting podcast pala to. Siyempre, para to sa mga 90s katulad natin. Oo, yung mga throwback baby childhood stories. Kasi, na-realize namin, yung mga stories natin ngayong, mga ganitong edad, yung mga child ngayon, iba yung childhood nila sa generation natin eh. Yes, iba din yung mga childhood experiences ng mga Gen Z, 'di ba? Versus doon sa mga millennials na ngayon andun na tayo sa millennials. So I'm sure, sana makarelate yung mga namin, mga kaedad namin. Parang napansin ko na yung mga pinagdaanan natin nung childhood or nung mga bata tayo, at especially yung nanay natin. Napansin ko na ang daming katulad ng nanay natin. Kasi akala ko yung nanay natin ganun eh. Shoutout sa'yo, ma. Nanonood ka. Tapos hiniram ko tong kurtina na to sa kanya. Ito sa nanay talaga namin to. Kay mama to. Kaya mag-hello po pala sa mga kapitbahay namin. Naranasan nyo ba na eto di ba, sofa nga namin to. Tapos sa likod, bintana na namin. Tapos dun sa gilid, yun na yung gate namin. Naranasan nyo ba na nakaupo kayo sa sofa nyo, tapos may kakatok lang dun sa bintana nyo? Tete. Tinapay kayo. May tinapay ba kayo dyan? May kami. Ay, totoo yun Tapos nanonood ka ng TV. Ganito yung sofa natin. Tapos yung TV nandyan. Diyan yung TV. Paglingon mo, ang dami nang nanonood. Nagbabayad kayo ka rin. Hindi, makinood kayo dyan. Hindi, ako, masaya ako kapag may nakikinood sa akin. Para tayong, cinema. Tapos minsan, makikita mo, pag umuwi ako galing school, makikita ko, meron ng 2 layer ng bangko doon sa tapat ng pintuan natin. Level 1, level 2. Parang sinihan talaga. Nanonood sila doon. Ano ba? So, kwento mo. 90s. Bakit kami artista? Paano ka nag-start mag-artista? Sige. Gusto mo ako una? Ay, magsabi ka ng pangalan mo. So, I'm Queen. Ako po si Empress. Siya si Empress. Childhood actress. Nag-start ako sa modeling at the age of 3 years old. And then, nag-start ako mag-ang TV, 8 years old. Grabe, no? Bata pa lang ako, kumakayod na ako. Ang TV or ang TV2? Ang TV1. So the original 8 years old. Oo. So, 3 years old, na-discover ako sa parang school play na ina-attenan ko noon, parang nagsa-summer workshop ako sa school. Merong isang agent doon na nanood, and then in-invite niya si mama umattend ng VTR. VTR yung tawag doon. Dati sa Makati. Oo. Pag commercial, VTR yung tawag. Kapag TV, audition. So, umattend ako ng VTR. Nakuha ko kagad yung first VTR ko, yung commercial. Ang commercial ko noon, sa Bulate. Hindi Bulate yun. Lactum.
Ay, lacto. Oo, batang-bata, 3 years old. Tapos, after that, ayun, naka-experience na si mama ng kwarta. Siyempre, magkano yun, diba? Malaki pala ang mga bayaran dito. Ang laki. Diba? Mga Ang laki bigayan. ng commercial dati. Oo, in fairness talaga. Pag nagkaroon ka ng commercial, made ka na, you made it. Oo, may pang ano ka na, may pang Tuition fee. sari-sari showcase ganyan. Oo. Pwede ka nang maging businesswoman. Totoo. So parang si Papa kasi, 'di ba singer siya. Oo. So hindi stable yung income ni Papa. Okay. Kasi minsan may show, minsan wala. So nung naka-experience si Mama na, uy, pwedeng mag-commercial yung bata. Magkano din yun. Nung naririnig niyang BTR, pinapapunta niya na ako, punta-punta na kami doon. Ang ganda mo na din naman kasi. Oo, kita ko noon, parang akong manika. Tapos hanggang sa, syempre, since nandun ka na sa group ng mga nag-BTR, nag-audition, naririnig na niya na may mga audition sa Ang TV. So, dun, yun yung first TV audition ko, Ang TV. Okay. And then, yun, napasama na ako sa Ang TV. Until nag-artista ka na, hanggang 18 ka lang, tama? Oo, hanggang 18 years old ako. So, dun yun na po siya napanood sa mga yung mga G-Mix, ang TV, yung mga G-Mix, nag-ano ka na, ano yung mga kontrabida roles mo, di ba? May mga ganun ka. Oo. O katukat ba yun? Or Katukat ako. Ay, katukat ba yun? Hindi, kakaba-kaba. Kakaba-kaba, ayan. Kakaba-kaba. Tapos, simulan natin dun sa mga, bata-bata, like, Pamilya Saragosa, Marinela. Yung something paraiso. Pira-pirasong. Na naging best actress. Isa po siyang best actress ng Star Awards. So, since artista na yung si Ate Prin, Princess po pala talaga yung totoo niyang pangalan. Nag-iiba lang siya ng pangalan ngayon. Queen na daw siya ngayon. Anyway. Pero Ate Prin tawag ko sa kanya. Queen nga, kasi nga matanda na. Kasi nag-mature ka na. Since artista ka na, dinamay na rin niya ako. Pinasok na rin niya ako sa mga BTR. So, nag-start ako mga 6 years old. Nag-commercial muna ako, BTR. Tapos, yung Star Magic kasi dati sa ABS, ang tawag pa nun Talent Center. Oo, Talent Center. So, lagi ka nga nag-artista. Madalas, sinasama ako ni Mama kasi ako yung bunso nun. So, para hindi ako maiwan sa bahay, sinasama ako ni Mama. Hindi ka sinasama dahil walang may iwan sa bahay. Gusto ka niya ma-discover. Ini-expose niya ako? Gusto ka niya ma-discover. Akala mo kay Mama. Akala ko concern siya sa akin. Aray ko. Ini-expose na pala niya ako, no? Oo. Parang, siniset ka na niya. Anak, ito na yung magiging buhay mo, Ganun. So, nakita ako ni Tita Chris. Diba? Effective. So, may shooting ka, tapos dala ako ni Mama. Tapos nakita ko ni Tita Chris, sabi daw ni Tita Chris, Mami, kailangan po namin ng isa pang bata. Pwede po ba si Empress? Yun ang inaasahan ni Mama. O di ayun, sabi okay go. So simula nung nagamit ako doon, dire-diretso na. Oo. So commercial muna, tapos nag-TV na rin. Tapos ayun, dire-diretso na. Pero yun lang, nung 18, ikaw na yung nag-stop. Oo. Nag-corporate ka na. Tapos ako lang yung nagpatuloy. Oo. Hanggang ngayon. So, ang tanong dyan, bakit ka nag-stop? May gano'n. Ito na yun! Kumapit kayo! Ito na nga! Ito na yung juicy mo! Reveal mo na sis! Reveal mo na yan! Grabe siya, wala naman din sa script natin. Hindi. Nung 18 na ako, naglayas ako. Wow! Naglayas ako sa bahay. So, kasi parang, bakit? di ba nga, trauma si Mama. Ano yung Kasi mga... Mama ko talaga sobrang masungit. Sungit lang? Ano pa ba? Masungit. Tapos, basta hindi kami magkasundo. Usually naman pag panganay na anak na babae, hindi talaga kasundo ng nanay. So, hindi kami magkasundo ni Mama. Talaga ba? Oo. Ba't magkasundo ba kami? So, pag bunso, ganun din, hindi magkasundo. So, 18, sabi ko, legal nang maglayas. Pag naghanap ako ng trabaho, makakakuha ako ng trabaho. Ba't ka nga naglayas? Ito, nililihis mong usapan eh. Kasi nga, hindi nga kami magkasundo Kasi ni Mama. Kasi masungit? Ano pa? Dig deeper, sis! Hindi.
Kaya hindi na makakulo si mama. Hindi, kasi typical mom nung mga 90s. Alam niyo yan, mga millennials. Yung nanay na tipo na may mahawak lang ng babato. Ganon si mama. As in talagang masasaktan ka at masasaktan. Name it. We had it. Sinturon, tsinelas. Okay, so hindi mo na lahat. kinaya. 18. Oo, sabi ko, 18 na ako. Hindi na dapat ako nagaganito. So, lumayas ako. Tapos, nung lumayas ako, sakto, yung cellphone ko, naiwan ko sa taxi. Ay, sure. Nandun yung contact ko sa mga talent agent. Okay. Oo, pati yung number ni Tita Becky. Nandoon, yung mga nagte-text tungkol sa auditions, nandun. So, dahil nawala ko yung cellphone, wala naman internet nun na email or Facebook. Wala nung time na yun. Text lang ng mga audition. Wala na akong contact. So, hindi ko alam kung kailan merong BTR, kung kailan merong shoot. So, tumigil ka sa pag-aartista kasi nawalan ka ng contact? O, nawalan ako ng cellphone. Grabe naman. Ano yan? So, parang sabi ko, okay, sakto. Alam ko naman na gusto kong mag-work outside showbiz din. Kasi parang curious ako eh. So, kung hindi mo naiwan yung phone mo, pwede ka pang magpatuloy sana mag-artista? Oo. Okay. Siyempre. Akala ko, I didn't know that. Tinuro ni mama sa atin yun. Akala ko ayaw mo na pera talaga. din yun. Okay. So, hindi, yun. Tapos nag-work na ako. Okay. First work ko, call center. Ayan, ang dami mo din namang natutunan dyan. Oo. Tuto ko mag-English. Dahil Call dyan. center. So, kwento muna natin bakit si mama yung topic natin. No? Kasi si mama talaga, Because she's the best. sobrang character talaga yun. Alam mo yung ngayon, pag pinagsasabihin mo na yung mga pinaggagawa ni mama nun, yung style ni mama dati, nakakatawa na lang ngayon. Oo. Kasi talagang yun yung pinagtatawa So, namin it's like, kapatid. let's turn our childhood trauma into a joke. Pero Yun na nga siguro yung eh. mga nanay ng mga 90s, parang, ito rin yung nanay. Kung sino yung nanay namin, I'm sure, ito na rin yung nanay nyo. Malaking chance. Malaking So, kung chance. ano yung mga hindi mo, I'm sure ikaw talaga yung maraming hindi sinasabi kay mama, maraming tinatago. Kasi nga ako, matatakotin ako sa kanya. Talagang pinalaki niya ako sa takot. Kaya, sobrang bihira lang yung mga moments, mga times na tinatago ko sa kanya. Talaga ba? Oo, wala akong masyadong... Siguro yung isa sa mga, mga tinago ko sa kanya. Hindi naman tinago, pero yung mga hindi niya alam na ginagawa ko. Kasi, nung bata kami, everyday, pinapalo kami. Oh. Tapos, everyday, nakahilera tayo sa harap niya. Oo. 'Di ba? So, Oo. upo siya dito, tapos lima May tayo. audit. So, apat pa tayo that time. May audit. May audit. So, papahilerahin. End of day report. O, papapilahin niya kami. Ano yung kalokohan ginawa mo today? O, nakapila yan. Tapos, isa-isa, dapat lalabas mo yung kamay mong gano'n, nakaganon ka dapat. Tapos papaluin niya ng sinturon, isa-isa. Pero isa-isa yan. So si Princess, ano yung kasalanan mo buong araw? Ikaw hindi ka nagugas ng pinggan. Ikaw tinawag kita, ganyan. Sumagot ka, ganyan. May audit Palo, yan. pak, ganyan. Isa-isa. Pagtapos ng isa, doon naman sa isa. Pero lahat yun, susinturon rin. So everyday na po kaming ganon. Hanggang sa naging expert na tayo. Kasi naging expert na ako. Ito yung isa sa mga tinago ko sa kanya. Sabi niya kasi, kapag daw sininturon niya kami, tapos umilag daw kami, dodoblehin daw niya. So, bawal ka umiwas na gano'n. Bawal ka umilag kasi dodoblehin yun. So, anong style mo? O kaya, gagawin niyang bakal. Alo? Diba? Talaga ba? Ibabakal niya. So, dapat hindi ka iilag talagang, ganyan. Syempre, artista na ako nun. Dramatic actress. Sige, yan. Tapos may kamay mo, pala. Wala, iilag, dodoblehin ko yun, ganyan. Tapos, pag yung nagpe-prepare na siyang ganun, bumabela na siyang pag ganun, talaga hinihintay ko yung malapit na dumikit. Gaganon ko ng konti. Tapos, pag ganun ko, tapos biglang,
Ang galing-galing ng Marte yan. Eh, di nakaiwas ako, hindi ako nasaktan, hindi niya din nakita na umiwas alam ako. mo yung mga moment na yun, pag nakikita ko siya, yun talaga yung mukha niya, kala mo best actress. Sabi, Kaya po ako magaling. nabibwisit ako talaga. Sabi ko, ang galing nito. Nakakainis, nakalusot na naman siya. So dahil nga hilera tayo, di ba kunyari mauna ako. So after ko may tatlo pa. So pag ilag ko gano'n, tapos hindi na nakita ni mama, syempre hindi nila ako makikita, di ba? Gagawin ako, iiyak ako sa gilid. Tapos titingin ako sa gilid, titignan ko sila, tapos tatawa ako. Gano'n-gano'n pa siya. Parang evil love na, di nyo kaya yun. Gano'n na gano'n. Isa yun sa mga, mama, alam mo na ngayon isa yun sa mga hindi niya alam. Mga tinago ko sa kanya, hindi niya alam na ginagawa ko. Grabe. Ang liit na bagay. Pero proud na proud ako sa sarili ko. Tingin ko doon ka na-practice sa pag-aartista mo eh. Mukha nga. Yung acting skills mo, napapractice mo talaga doon kay mama. Ako, actually, sobrang magkaiba kami ng personality ni Empress. Si Empress, takot siya kay mama. So, ginagawa niya talaga ng paraan na maging good girl. O kasi ayoko talagang mabugbog eh. Oo. Ako, naghahanap talaga ako ng paraan. Ikaw lumalaban ka kasi. Hindi ako lumalaban, tahimik lang ako. Ikaw nga yung sumasagot-sagot kay mama eh. Ako yung tahimik lang, pero nasa loob yung... tahimik lang ako sa... Parang magre-revenge ka ng patalikod. For me, sobrang laking achievement yun kapag nakagawa ko ng kalokohan na hindi nalalaman ni mama. Kasi, parang, hindi niya alam na ganito yung ginagawa ko. Hindi ko kayang gumawa ng kalokohan. Ang dami ko talagang kalokohan nun. Isa. Bigay ka ng isa. Well, kasama na dun yung typical na bulakbol na student ng high school. So, cutting classes. No shots. Tapos, actually, hindi, college na ako natuto mag-yosi-yosi. Pero isa yun sa motivation ko na hindi alam ni mama. Marunong na ako mag-yosi. Yung mga gano'n. God. Sobrang baliktad. Rebel girl talaga to. Rebel. Tapos, pero sa harap niya, Good na girl akong ka. ginagawang kasalanan na tahimik lang ako. Sinungaling. Ay, gano'n. So, isa sa naalala kong tinago ko sa kanya, alam mo sa school, sa Spirito Santo yung pangalan ng school namin. Sa Spirito, pag may kasalanan kang ginawa, nagbibigay ng case letter. Okay. Alam mo yun? Familiar Hindi. ka doon? Hindi mo naalala yun? Hindi nga, wala nga akong kasalanan. Never ako nagloko, kaya hindi ko alam yung mga ganyan. Naka-experience ako ng isang case letter. Tinago ko kay mama. Sa sobrang galing ko magtago, alam mo ba, natuto ko mag-forge ng signature niya. Kasi pag binigyan ka ng teacher ng case letter, kailangan pirmahan ng magulang. So sabi ko, hindi pwedeng malaman ni mama to, baka mabugbog ako. Siyempre, artista ka, tapos may case letter ka. Hindi ko maalala kung anong kalokohan ginawa ko. No? So nag-practice ako, pinorge ko yung signature niya. Oh my God, wait lang. Ito ba yung nakita niyang notebook na dire-diretsong may nagpa-practice ng signature? Pinagbintangan niya yung katulong natin dahil dyan. Hindi siguro, Oh, hindi ba ako yun. So first case letter ko, nakalusot. Sabi ko, yes, di alam First ni case mama. letter? Marami kang case letter? Wait lang. Pag nakatatlong case letter ka na kasi, suspended ka. What? Hindi ako umabot doon. Umabot lang ako sa pangalawa. Pag umabot ka sa pangalawa, kailangan tawagin na yung magulang mo. Okay. So sabi ko, hindi na ako makakalusot dito kasi kailangan kausapin si mama. So, syempre, ako, isip-isip talaga ako kung anong sasabihin kay mama tong case letter na to. Baka bubugbog ako nun. So, kunwari, sinimulan ko na ng iyak. Acting skills! Oh my God. Sinimulan ko na ng iyak. Sabi ko, iyak na ako para alam ni mama, takot ako or maawa siya sa akin. Sabi ko, ma, may sasabihin ako sa'yo. Ano nangyari? Pinakita ko, may case letter ako. Ano yan? Ano yung case letter na yan? Gagano pa siya. Sabi ko, wala, pinapatawag ka sa school. Sabi niya, bakit? Anong ginawa mo?
Tapos, hindi ko maalala kung anong ginawa ko eh. Sabi niya, ha! Sabi ko, ma, pangalawa ko na yan. Isa na lang, masususpend na ako. Ayokong masuspend sa school. Sabi niya, ha! Pangalawa na yan. Asan yung una? Sabi ko, wala, binalik ko na sa teacher. Sabi ko, gano'n. Hindi niya natanong kung ba't di mo binigay sa akin. Hindi naman niya naisip. Binalik ko na sa teacher. Tapos, sabi niya, alam mo, una pa lang, dapat sinabi mo na sa akin, susugurin ko yung teacher mo. Sabi niya gano'n. Ako, babalik ko yan sa kanya, case letter ka? Babalik ko sa kanya yan. Doon ko nalaman na, may protektahan ako ng nanay ko. May backup ako. Susugod siya para sa akin. Pagdating sa mga school things, sinusumbungan na sa mama ko kasi alam ko, susugurin niya. Pero minsan, kapag ayoko mapahiya, hindi ko sasabihin sa kanya kasi talagang susugod si mama sa school. Inaaway niya talaga yung mga teacher. So sabi ko, ayoko naman mapahiya ng ganun. So yun yung isa sa mga tinago sa kanya. Yung case letters ko. Apart from other things. So, hindi niya alam na nagpo-forge ka ng pirma niya? Nung una, hindi niya alam. Nung nakita niya na marunong ako mag-forge ng pirma niya, Paano niya nalamang marunong ka? siguro nakita niya sa mga notebooks ko na Nagalit siya. parent signature, tapos hindi ko naman ito pirman. Hindi, natuwa pa siya. Hala! Iba talaga logic ni mama minsan eh. Natuwa siya. Kasi sabi niya, marunong ka na nung pirma ko. Ikaw nang pumirma nung mga kailangan kong pirmahan. Kakaiba talaga. Galing, di ba? Ikaw, ano pa yung memorable for you na tinago mo kay mama? Mabait nga ako sa kanya. Hindi ako naniniwala. Alam mo, realization ko, Oh. naging trial ka niya eh. Growing up, syempre ikaw yung unang nag-artista. So, mas marami siyang mas nagkaroon siya ng maraming experiences sa'yo. Kaya feeling ko, iba yung treatment niya sa'yo, tsaka totally different treatment sa akin. As in, baliktad 360, ganon. Siguro, nung treatment niya sa'yo, parang medyo maluwag. Kasi di ba parang alam mo kung magkano yung sweldo mo, gano'n. Oo, alam ko yung sweldo ko. Alam ko kung magkano yung ginagastos sa bahay. Oo, ganyan. So parang medyo maluwag ng konti. Tapos 18 years old, wala ka na. So nung tinutukan na niya ako, feeling ko iniba niya yung strategy niya. Talagang hinigpitan niya ako. Oo. Kaya ako naman, lumaki naman ako ng takot. Kasi konting kibuko lang. Dami mong di alam. Feeling ko talagang mabubugbog ako. Kaya takot ko lang na magloko ako sa kanya. Oo, ang bait mo naman. Kasi nga takot Siguro ako. effective yung style niya sa'yo kasi hindi ka nagloko. Pero Effective in that way, pero mahirap kasi parang parang kahit nagmamature ka na, ang dami mo pa rin kinakatakutan. Oo nga. Doon lang parang hindi malakas yung loob ko. Lagi akong takot. Kahit simple things, takot ako, hindi ko kayang gawin. Kasi nga, ayun, parang siguro subconsciously na doon ko nakukuha yung fear na may mangyari sa akin, may masaktan ako, ganyan. So, naniniwala ka sa lahat ng mga panakot ni mama nun? Of course! Ako talaga Kasi pag sinabi niyang bubugbugin ka niya. Totoo naman. Pag sinabi niya na, kapag pumunta ka dyan, maaksidente ka, yung mga ganun-ganun siya eh. Feeling ko, kasi talagang Ako hindi. ako parang by the book talaga ako. Ako, tinatry kong i-challenge. No. Pag sinabi niya na, wag mong hawakan yan, mapapasok ka. Hahawakan ko, titignan ko kung mapapasok talaga. Siguro takot na takot ako kapag pag inaano niya tayo, pinapalo niya tayo. Siguro sakit ako or takot na takot ako in a way na ayoko nang mangyari ulit yun. Ikaw, hindi ka, kahit kunyari nasaktan ka, alam mo kapag
Pag di mo siya sinunod, masasaktan ka ulit, gagawin mo pa rin? Oo, kasi namanhid ka parang, na ata. hindi para sa akin talaga, yun yung achievement ko. Kapag nakahanap ako ng Iba gagawin na mindset hindi na niya to. mahuhuli. Ngayong parents na tayo. Parents! Ngayong parents na tayo, tingin mo, pag nalaman mo na may tinatago yung anak mo sa'yo, yung mga ganyang klaseng kalokohan. Heartbroken ako. Charot. Talaga ba? Hindi, kasi iba na ako iba na yung pagpapalaki ko kay Atalia. Kasi nga, ang mindset ko noon, lahat ng ginawa sa akin ni mama, hindi ko gagawin sa anak ko. Oo. So, parang ang pagpapalaki ko kasi kay Atalia is parang friends kami. Wala siyang kailangan ikatakot, wala siyang kailangan itago. Parang cool lang, okay lang yan. May nagawa kang kasalanan, okay lang yan. Pwede ka namang gumawi. So, ayoko na, kapag may ginawa siyang kasalanan, ayoko na hindi niya sasabihin sa akin. So, pinapaano ko sa kanya na, hindi ka naman mabubugbog or something. Oo. Parang okay lang, pwede mo siyang i-share. So, may konting discipline, syempre, may discipline pa rin. Parang kailangan merong boundary na kung kailan ka talaga mother, tapos kung kailan ka parang friend niya. So may parang parang lesser version na something na tingin nila na someone I can depend on parang or friends. Someone I can trust. Parang friends talaga. Ang nangyari kasi mabubugbog kapag gumawa ako ng kalokohan. Ang nangyari kasi sa amin noon ni Mama, parang di naman enemy pero kinakatakutan ko siya. Hindi siya yung pupuntahan mo if you need something or... Mas si Papa pa yun eh. Oo. So, kaya ngayon, ang ginawa ko kay Atalia is, baliktad. Kung anong mangyari, gusto ko, ako yung sasabihan niya, ako yung pupuntahan niya. Ako din, ganun din ako. Ganun din ako kay Alex. Sobrang, tingin ko nga, minsan kinu-question ko nga yung sarili ko eh, kung maluwag ako masyado. Pero 7 years old pa lang naman yun. Maluwag na. Kasi hindi ka na mamalo eh. No? Hindi ako na mamalo. Kasi ako hindi ako nagdidiscipline ng ganun. More on time out, ganun lang ako. Totoo naman din yun. Kasi napagdaanan na nila yan. Totoo naman din yun. May mga sinasabi si Mama noon na nung lumaki ako, na-realize ko na, same. Tama naman pala si Mama. Pero, iba lang yung approach niya. Yun ang problema. Yung approach ng mga 90s natin. Iba lang yung approach. Yung Mothers. approach lang niya yung, hi! Laging pasal mo na. Diba? So tayo ngayon, mga millennial moms, hindi ko gagawin sa anak ko yan. Dapat gentle. How are you feeling? Okay lang. I-express mo yung feelings. Express mo yung nararamdaman mo, anak. That you did that. How do you feel? Gano'n na tayo ngayon. What did you learn? Next time, what are you going to do? Disclaimer naman ha. I mean, katulad nga yung sinabi mo kanina, may mga na-realize ka ng mga ginawa or sinabi ni Mama na na-realize mo na parang you now understand why she did that, parang gano'n, or why it happened. Sobra. Pero actually, may mga ilan pa rin na hindi sang-ayon. Yun nga, tama ka, yung approach, yung problema, which is, naiintindihan ko din naman kasi iba rin naman talaga yung generation nila. That time. Kaya nga may podcast na tayo ngayon kasi parang accepted naman na natin. Naiintindihan na natin siya. Naiintindihan naman natin yun. Kaya nagawa na natin tong podcast na to kasi pinagtatawa na lang namin. Siyempre at that time, di ba, feeling mo, ako kaya talaga ako naging dramatic noon. Parang talagang wall talaga ako na. Nag-walling ka pa naman. Ganyan. Pero kaya masaya na yung natin, conversation about her kasi tanggap na natin. Kaya pinagtatawa na lang natin. Funny memories na lang siya for us. At I'm sure maraming mga makakarelate sa atin. Maraming makakarelate. So that's it. I guess we're done. First episode. Thank you guys. Parang saka naman dyan. may audience pala. May bisita tayo sa bahay. Thank you so much for listening, guys. Until next episode. Bye. Bye.